The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Napakapalad ni Tomas sapagkat sa kabila ng kanyang hindi pagtiwala sa mga sinasabi ng kanyang mga kasamahan, siya ay pinagbigyan pa rin ng ating Panginoong Hesus. At si Hesus mismo ang dumating upang palakasin ang kaniyang pananampalataya. "Ako ito, huwag kang matakot, maniwala ka." Kadalasan sa ating buhay, pag hindi ka panipaniwala ang tao na nagsasabi sa atin tungkol sa isang bagay, kaagadan ang ating reaksyon, huwag kang maniwala yan. Lalo na sa panahon ngayon, maraming fake news, maraming mga hindi ka panipaniwala na mga lumalabas na balita. Kanino tayo maniniwala ngayon? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, na parang hindi na natin malalaman kung ano ang totoo, magpapadala pa rin ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ng isang sugo o isang tao o mga kakilala na siyang mag-uudyok, na siyang magsasabi sa atin, ito ang katotohanan. Ito ang dapat nating paniwalaan. At sigurado tayo na sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroon pa ring kapanipaniwalang balita. Mayroon pa rin mga taong totoo ang sinasabi. Mayroon pa rin mga taong ipinaglalaban ang katotohanan. At sa bawat sandali na tayo'y makatagpo ng taong ganito, sa bawat sandali na mayroon tayong naririnig na mabuting balita, alalahanin po natin na ang lahat ng ito ay nakakaroon ng inspirasyon dahil sa grasya at tulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin pwedeng mapipigilan ang katotohanan. Hindi natin pwedeng masasabing huwag nating ipamalita ang totoo, sapagkat ang katotohanan na nagmumula sa Panginoong Hesus ay palaging mangingibabaw. Ito ang palaging magtatagumpay.
Kaya't sa oras na tayo nagdududa, lalo na pag tayo nahaharap sa maraming pagsubok, sa ating pananampalataya, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, alalahanin natin palagi, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Hesus. Tulad ng kaniyang pagbigay ng inspirasyon kay Tomas, palagi tayong bibigyan ng Panginoong Diyos ng katotohanan upang tayo'y makapagpatuloy sa ating pagsunod sa Kanya. Huwag nating hahayaang mangibabaw ang ating kahinaan, ang ating pagdududa. Tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin kung anong meron tayo ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal at grasya ng Diyos. Kaya't pag tayo'y marami pang agam-agam, marami pang tanong tungkol sa ating buhay pananampalataya, palagi nating alalahanin ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Ito'y sapat upang palakasin ang ating pananampalataya na mayroong nagmamalasakit at nagmamahal para sa ating lahat. Huwag nating hayaang tumamlay ang ating pananampalataya dahil sa isang bagay o dahil sa isang pagsubok na dumating. Hayaan natin na ang grasya ng Diyos ay mangibabaw. Hayaan nating magtagumpay ang ating pananampalataya upang tulad ni Tomas, ating maipagpapatuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita.